maayo kay meron tayong makaistorya ng mga Cebuano din, pero saksak sinagol lang ko. Di ko kayong makapagbisaya, Sir Terence. Good morning, Sir Terence! Yes, good morning Arnel at good morning sa lahat ng mga nakikinig ngayon dyan. Lalong labi na yun ang atong mga igala ang mga Cebuano. taga-Cebuan. Cebuano o kaning taga-island sa Bantayan. So good morning. Of course, nag-monitor I'm for sure nag-monitor karon si Mr. Boy Espina. I would like to say good morning to him. Yes. Through our good morning. Good morning. Through our Facebook page, Katotong Terence ay matanaw ta around the globe, no, sa radyo natin Madrileños Public Service. Yes. Arnel, by the way, medyo mahina ang reception ko dito. Nag-choppy. Wala ba tayong ilalakas dyan na, no? Medyo... sige. Lakas-lakasan natin ng konti. Mahina ang reception, sir? Oo. Yung ano mo. Monitor. Ano naman, naririnig naman, pero medyo mahina. Okay. Kaya, yung ginawa ko na lang, yung nag-ano ako, anong tawag dito? Through this, ano lang, Kuya Sir Terence, sa cellphone ang hinay ba? Or itong kuwan? Oo, sa cellphone. Anyway, okay lang. Sige. Okay na, tuloy-tuloy na tayo. Okay, sige, tanungin natin yung, alamin po ay di pa dangat na tuwa ang impormasyon sa mga naminaw about dito sa naging kapalaran ng ABS-CBN sa Kongreso. Sabi ko ay sa committee pa lang ay binaril na kaagad. Laglag na, denied ang application ng ABS-CBN. Pero may kinalaman ito rin dito sa ato ang lokalidad, Sir Terence, sa Bantayan Island, kay Damo ang subscriber ng SkyDirect. So murag maglisod na rin na makabalik din ng SkyDirect. Yes, ang SkyDirect is one of the yung kasama yun sa kasi sa franchise ng ABS-CBN. Sa nila, sa frequency nila. So it means na hindi na siya mag-ooperate ang SkyDirect sapagkat ang franchise ng ABS-CBN ay talagang sinabi mo nga, binaril na. Yes, wala na talaga. Laglag na Uhulog na. Uhulog na. Sus, Maria. So, yun ang mangyayari dyan. But, I'm telling you na yung ating ABS-CBN, Sky Cable. Ang Sky Cable is still operating because that's an international satellite tawag dito. Sa Sky Cable, not local. Sky Cable. Walang problema sa Sky Cable, Sir Terence, kay may kompleto silang papeles. Pero itong Amcara ng SkyDirect ay Channel 43, ito ang talagang problemado karon kay murag malabo pa sa tubig sa kuwan sa habagat itong sinabi mo pang malabo pa sa tubig na habagat ng habagat. Yes, that's right. So but at any rate, meron pang option ang ABS-CBN. Yung mga umaasa sa ABS-CBN franchise ay may option pa. Ano ang option? Ang option nila is to file a new a bill asking for franchise, not necessarily renewing the franchise, but new franchise. The new franchise. And as we all know, the bill should be filed by a congressman. Sino mag-sponsor ulit?
author ang tinatawag natin yan, author. So, kung sino mag-author, ipa-file sa ating Bills and Index Service, sa House of Representatives, and then after 3 days, it will be referred to the Committee on Legislative Franchises, and then in turn, the committee will deliberate on the bill. And then eventually, if kung tuloy-tuloy ang kanilang deliberation, they will come up with a committee report. If the recommendation is favorable, it will go to the plenary for plenary deliberation. And then doon na aprubahan ng second reading and third reading. Okay. And after that, so it will be referred to the Senate for Senate action. Ito ay ipangutana pa rin natin kay magbubukas ang third session sa in Congress sa July 27. So, maihabol kaya ito kung sakali man na meron pang bagong author na new franchise na dapat, hindi renewal o franchise. Kinakailan. Depende yan sa committee. Depende yan sa magpa-file. Kung ang magpa-file ng bill ay porosigido, and then makikiusap or whatever, and then ang mga papeles ay kompleto, lahat ng mga flaws na nakita natin doon sa pag-deliberate ng renewal ng franchise. Lahat ng mga flaws ay kanilang tatakpan at ayusin. Ay, siyempre, bakit naman i-disapprove ng Committee on Legislative Franchises? Nasa committee nga yan. Kasi wala namang prescription as far as the period is concerned. Walang prescription yan. They can deliberate it in 1 week, 2 weeks, 3 weeks, or 5 weeks. And we will have one Congress, one regular session na nalalabi, from now until 2022. I didn't know. Okay. May tinatawag Sir Terence na marathon hearing. Di ba? Pwedeng gawin ko marathon hearing. Kung magmamarathon hearing dahil sasabihin, what is in ABS-CBN that you will conduct marathon hearings? Yes. Ganun ba ka-urgent ito para lang makabalik sa ere sila? Ayun. Sige. That's my point here. So, yun. Alam mo, Katropang Anel ay dito sa Kongreso, marami nagmamatid daming pros and cons. So makikita mo sa dyaryo, sa radio, sa telebisyon ay kanyang opinion yan. So pagka medyo hindi maingat yan ang ating mga legislators ay talagang babatikusin sila ng ating mga mamamayan. Lalong-lalo na sa social media. Ang lakas ng social media. Maka-influence. Kinakailangan dito, katropa, na ang lahat ng mga documents para ito makalusot sa committee ay kompleto at lahat ito ay dumaan sa masusing pagsusuri ng mga legal officer ng Kongreso. That's right. That's right. Kasi this time, dapat kompleto na. PLS, mga requirements, taxation, DOLE, lahat. All labor. All aspects ay So itong Amkara, katropa, ay medyo itong Channel 43 o itong Sky Direct ay ito ang inuulan ng tanong sa mga Bantayano, sa mga taga-Islahan. Sila talaga ang subscriber ng mga box na. So, murag lisod na na makabalik kay since na ang application ng ABS ay binaril na sa committee, laglag na, denied.
So itong SkyDirect ay automatic na malabo na rin ito. Yan, masasabi natin na talagang malabo na yan. Unless may gamit pang iba yan, siguro, pwede. Pero for now, kung dependehan lang natin yung black box, kasi dito sa Metro Manila, ang black box is still, still ginagamit pa. Sa black box ng KBO. Black box ay nag-i-air sila ng GMA 7, GMTV, tapos yung mga iba, mga CNN, ANC. Oo. So ang ilan lamang kasi rito diyan sa Metro Manila, Katoto, ay sila ay nag-subscribe through the cable television. Yes, So that's right. that's the advantage din po sa Metro Manila at sa may mga cable wire, no? Cable wiring kasi yan eh. So ang nasa isla po, mga remote municipalities ay hindi cable wire ang ginagamit. More on box. Then meron talagang antena sa taas. Itong sabi parang planggana na antena. So that's right. So yan ang natin ngayon. Naman ako, I commiserate with those who have been affected by the closure of ABS-CBN. Kaya lang, yun, batas, law is law. Law is law. So, gaano mag-hard ang batas batas din yan dapat ipapatupad. Wala tayong yan. Kaya kung ito ang dapat mangyari, law is law, no one is above the law. So, kailangan po natin sumunod. So, sa mga, ano advice mo sa mga sa imuhan lang na views? Anong advice mo sa mga subscriber naman ng SkyDirect? Kay ang ABS-CBN, subiit, talagang merong another second battle pa ho ito. Babalik at babalik ang author yan para ma-process at talagang mag-air ang isang dambuhalang estasyon. Pero dito lang muna tayo sa SkyDirect. Ano kaya maganda rito? Anong advice natin? Palitan na lang to ng mga subscribers? Hindi. Anong tawag dito? Meron kayong medyo maganda-gandang capital. I think mag-subscribe na lang sa Sky Cable. Sa Sky Cable kasi yan ay satellite, di ba? Diretso. Satellite. So, nakakasagap yan ng maraming channel. But of course, hindi nakasama doon ang ABS-CBN. Mga channels ng ABS-CBN. So, meron pa pala yung ANC. Ano po ba yung ng Sky Cable? Basta meron pang from ABS-CBN ng mga programming. Basta yung digital nila ay pasok pa doon sa sa Sky Cable. So, ayan. Kaya lang, medyo capital intensive ang Sky Cable. Kung isang bahay, magpapaano ka. Makapit ka. Magpapagawa ka ng parabolic antenna. And, ayan. Medyo, magastos magastos. Pero ang load nito ay medyo cheap ang load ng mga rito ng box, no? So signal or GSAT, tama ba 'yun? GSAT yung iba? Signal. GSAT, tsaka meron pang anong tawag dito? Sa GMA. Signal. Marami kasi. May bago ngayon ang GMA, ha? Yung box for the box. For the box? For the box. For the box. Sige. Sa GMA yan, and they are using yung iba dito sa Metro Manila. In fact, they are now selling ng for the box.
And yung iba, wala na talagang alternative but to go to GMA. Wala na iba. Wala kang wala kang choice eh. So, Sir Katotong Terence, Katropa, ito pong nangyari sa Kongreso. So, wala na tayong ibang aabangan pa ngayon sa ngayon kay human na ang hearing. So, denied na. So, ang sunod na abangan ng tao, yung sino naman ang magiging author ng new, kung sakali man, new franchise na hindi na new As franchise. far as the franchise is concerned, titignan na lang natin kung sino ang pinakaunang mag-file. Of course, dapat allied with the ABS-CBN. Yes. Yung mga opposition, hindi naman na, anong tawag dito, yung mga hindi bumoto para sa renewal ng ABS-CBN ay talagang makita mo. 70 is dami. They even killed, di ba? Anyway, yan ang aabangan natin. But we have to remember also na ang ating Kongreso ay meron din marami pang importante ginagawa. Lalo na ngayon, itong pagpupuksa dito sa COVID-19, yung bayanihan to Hilas one. ay in fact, hanggang sa ngayon ay naghihintay pa ang Kongreso ng kautusan galing sa Malacanang na magdaos ng special session purposely for that, for the passing of Bayanihan 2 bill. Kasi importante yan. Dapat mabigyan din ng kapangyarihan ng Pangulo. Yan, kasi there are certain restrictions as far as yung lalo na sa budgeting dyan. Dapat dapat maayos yan. Kasi ang Pangulo ay merong limitadong kapangyarihan sa paglalaan ng pondo. So, but if the Bayanihan 2 is passed, yun, magiging liberal yan. Liberal sa magiging kapasyahan ng ating Presidente. Pangulo. At dami kasi, Sir Terence, na dapat pag-usapan ng issue karon dahilan sa COVID. So, medyo natakpan yung mga issue about dito sa ABS renewal, about dito sa anti-terrorism bill. So, medyo yung issue ay nandun na gumagalaw, Katropa, no? Doon gumagalaw sa anti-terrorism bill, gumagalaw sa ABS-CBN ang issue. So, but ano ngayon ang stand na? Ano na ngayon Hilas 1 Act about funding, about din sa pag-open ng classes this coming August 24th? Sigurado pa talaga ito? So, ano ang power nito ng Kongreso about sa mga implementing rules and regulation? Kung sakali man na itong mga batas na naipapasa ay meron ng mga IRR. So, dapat sana ito ay pandayin ng maayos ngayon ng Kongreso sa pagbubukas sa July 27 sa 3rd Congress. Third session. As far as the anti-terrorism is concerned, nasa implementing agencies na yan because dapat meron silang coordination in crafting yung implementing rules and regulations. The IRR. So IRR, nasa kanila. Ang bola ay nasa kanila na to implement this particular yung isa, may na-mention ka kanina na isa, yung classes. Itong pagbubukas ng klase. Yung pagbubukas ng klase. Yung pagbubukas ng klase ay nasa Department of Education and tsaka sa Commission on Higher Education. Sila na rin ang magpapasya dyan. It's no longer the house of Congress sapagkat sila na ang mag-ano. Unless gagawa ang Kongreso ng batas to fix to fix the
Yung mga guidelines. Start ng start ng klase, klase. ng mga ganyan. It's for Congress to do this certain Sa this particular. ang legislative branch of the government kasi katropa ay malaki ang magagawa kung na-adere na mga plano sila na if a COVID concern ang pag-uusapan about dito sa Yes. COVID crisis. So, including the allocation ng funds from the national government, the Congress is more powerful para po dito sa mga ganito mga Yes, bill, House bill. Oo. Tama yan sinasabi mo na ang Kongreso lamang. As far as budgeting is concerned, ano lang talaga, Kongreso lang ang Yes. may kapangyarihan. Sapagkat ang appropriations ay jurisdiction niya ng Congress. Yes. Specifically ng House of Representatives. Definitely. Yung appropriations, taxation, Yes. franchise, ano pa ba? Ito lang ang maalaala ko ngayon. These three are exclusively House of Representatives mag-uumpisa or mag-i-initiate ng pagsasabatas. It will not come from Senate first. It will always start from the House of Representatives. Yes. Appropriation, taxation, and franchise. Franchise. Yes. Local bill. Yes, yung mga local bills kasi from the cities or mga provinces ay nandyan ang power sa Congress. So anong kapalaran ngayon ng ilan sa mga probinsya, lalo na lang sa Kasi Subo? it concerns yung mga local constituents ng ating mga representatives. Yes. Election. Hopefully nagtatrabaho na maayos yung mga local representative para naman nakikita yung mga kinahanglan na ayuon sa ilahang mga distrito. Yes, sinabi mo. Ang problema kasi, ang ilan sa mga local representative ay sige lang, natapos na lang yung ibang termino nila sa kanilang distrito, wala yatang nangyayari. Hindi naman. There are, in fairness sa ating mga legislators, ay nagtatrabaho din naman sila. Pero hindi natin binalahat. Hindi natin napapansin dahil kung halimbawa si Congressman ganito representing particular district, ang concern niya doon lang sa district niya. Hindi natin nakikita yung pala, dami niyang ginawa na. So, matikos tayo dito. Yun pala, marami Sa distrito niya. But there are certain legislators na talagang nakikita natin sapagkat they always concern themselves with the national issues. May mga congressman na national issues ang hilig nilang himasukan. Yes. Ngunit yung mga iba, lukay lang, districts lang ang kanilang Pinag-uusapan. concern. No? Pero sa mga susunod siguro, katropa, ay pag-usapan natin, baka masungkit mo dyan sa Kongreso, yung status po ng pag-lift o pag-alis ng itong Bantayan Island ay under ng Bantayan Island Wilderness Area. So, BIWA. So, malaman ito kung ano nang stand dito. Alam ko po ay na-approve na siguro to last year pa. Naalisin ang Proclamation 2151 affected area, ang Bantayan Island. So, itong House Bill na to ay proposed ng congressman dito sa ika-4 na distrito sa Subo. So, makibalita ito. Sino yun, congressman? Congresswoman sa Limbangon, ha? Congresswoman sa Limbangon. No? So, mabalitaan namin kasi ang DENR, ang under by the DENR ay kinokontrol ang pag-develop ng mga lupa sa within the Bantayan Island. Kasi nga po, itong Bantayan Island ay under by the protected area under the Proclamation 2151 na sinasabi na hindi ito alienable and disposable land and hindi ito agricultural land kundi ito ay protected area. So itong bill na to ay makibalita kami rito
IRR ay gusto nating mabalitaan ano na mga provision, bakit ang DENR ay meron pang tinatawag na SAPA, yung Special Agreement for the Protected Area sa Bantayan Island. So, makibalita kami nito siguro sa mga susunod na linggo kapag may time po nito. Sure, no problem. Basta kayo ang nagre-request sa dito sa aba ninyong lingkod. Salamat ay, po. we will always abide at alam mo naman tayo puro serbisyo lang. Yes, nag-retire na ako pero nais ko pang manilbihan sa ating sambayanan. Yes. Sa anumang kaparaanan. Kahit medyo pagka-retire ka na, siyempre wala ka ng Wala ka na sa nag-iisipin. So, nasa bahay na lang ako, gumagawa ng mga istorya at sinafile, tapos pupunta sa Congress at magmamasid sa Kongreso. Yun lang, it's not, hindi naman libang na yan, ngunit commitment ko yan. Commitment, yes. Nagiging commitment ko yan sa ating sambayanan. Makapagbigay man lamang ng ng serbisyo sa bansa sapagkat ang national government ang nagpasweldo rin sa akin. Yes, noon 40 years. Dugay na I've sir, been in the government for 40 years and then nagkaroon ako ng maayos na buhay-buhay. Of course, I have to be grateful to the Philippine government by giving my service sa anumang kaparaanan. Thank you, sir. More power to your program sa Armed Forces Radio. More power. Maraming salamat naman at para nawa ang ating mga one of these days makapunta ako dyan or Sige, pasyal ka rito sa isla kapag wala ng travel ban tsaka wala ng mga quarantine. I was able to go there. Nakapunta na ako dyan noong nagkaroon kami ng kasi ako yung advocate ako sa Gawad Kalinga. So nung there was one time na pumunta kami dyan, gumawa kami ng mga bahay. Hindi ko na matanda kung anong taon yun. But dyan sa Madre de El Siata, we were able to go there. Kumain kami ng ang sarap ng mga pagkain dyan sa mga isda. Mga seafoods. Sarap talaga dyan. Thank you, sir. Sa susunod na pagkakataon, baka pwede pag-usapan natin about dito sa Bantayan Island Wilderness Area na House Bill na... Di ba kasama yan sa NIPAS? NIPAS, yes. NIPAS law, under by that 2151, NIPAS Act. Kung kasama yan, of course, merong mga pagsasabatas dyan sa ating Kongreso at titignan natin yan kung ano ang mga nilalaman ng mga panukalang batas tungkol dyan. Thank you, sir. Thank you very much. Tatawagan mo ulit sa It's always my pleasure to be of service to you and the people of the Bantayan Island. Across the globe sa ato ang Facebook page. Okay. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. God bless. Bye-bye. God bless. Tulungan nga mag-scope sa mga isyong may labot. Nga mag-scope sa mga isyong may